Ayan, isang mapagpalang araw po ang aming hatid mula po dito sa Ambaking Pabo Farm. For today's video mga kapatid, ibabahagi ko po sa inyo ang kumbaga may pagbabago po na nangyari dito po sa aking feeding sa aking mga pabo. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go! Ibabahagi ko po sa inyo ngayon mga kapatid ang isa pong pangyayari dito sa aking pabuhan. Kumbaga, iwan ko lang kung may makuha ba kayo or may mapulot po kayo na idea sa pagkakataong ito. Kung naalala nyo mga kapatid, mga nakaraang buwan, nakabili po ako ng trigo, yung reject po doon sa paggawaan ng harina. So, ayon, first attempt ko po na ipakain sa kanila, inihalo ko sa kanilang patuka, hindi pa po kinain kasi hindi pa nila kilala yung trigo. Ito po yan mga kapatid, papakita ko sa inyo, papasilip ko. Ito, marami pa pong natira kasi nga 830 kilos po yung nabili ko. Ito, may mga sako pa po dito. Marami pa po yan, ayan, tinakpan ko po. So, ito po yung hitsura niya mga kapatid. Ayan, minsan may nasasamang bato. So, yan po yung kanyang hitsura. Ang nangyari, first attempt, hindi pa nila masyadong kilala. Pero kalaunan, nagustuhan na po nila. So, ang pamamaraan ko kasi, kung nakikita nyo ito, mga gulay po ito ha. Papakita ko lang sa inyo kasi papasok po tayo doon sa loob. Ito po yun mostly. Kung hindi 2 sako, 3 sako po yung daladala ko tuwing umaga. Abunda po talaga sa gulay at mga prutas. Yan, prutas po yung nasa bandang kaliwa, kanan gulay, ito sa itaas gulay. Ito, nagpalit rin ako ng alambre kasi ongoing po yung ginagawa namin septic tank doon sa bahay. Tapos ito, existing na po talaga ito. Sapal ng taho, daily na po talaga yan. Awa tulong ng Diyos is, ayun, nagkaroon na po tayo ng access kung saan tayo po yung priority nila na bigyan ng sapal ng taho. At salamat sa Diyos. Ayan, shout out sa iyo Suki. Hahay, oh yeah, hahay. So mga kapatid, ito po yun. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is ganito kasi yung nangyari. First attempt ko po, hinahalo ko sa kanilang, yung mixing ko po, hinahalo ko po yung trigo. Ang nangyari, hindi pa kasi nila kilala, so hindi sila kumain. Nasayang yung pinaghalo-halo kong patuka na nila binibigay sa kanila. So naisip ko, ibukod ko po yung trigo. So nangyari, ganito. Ito po yung lagayan ko ng trigo, ayan o. Ayan, wala nang laman. Tapos, maging doon sa loob. Ito, lagayan ko rin na ito ng trigo. Ayan, wala nang laman. Ang nangyari mga kapatid, 2 pagkain po yung binibigay ko sa kanila. Yung pinaghalo-halo ko po, dyan ko po nilalagay, nilalatag. Ito, mga lagayan na pagkain, ayan. Tapos, bukod doon, yung trigo nilalagay ko sa 2 lagayan na yan. Puno po yan, madalas puno po yan, maging doon sa loob. Mayroon ring lagayan para sa brood-breasted. Ang nangyari mga kapatid, mas ginusto na nila yung trigo. Kung nakuha ba yung punto ko ba, yung gusto kong iparating sa inyo, mas ginusto nila yung trigo kumpara sa yung binibigay ko dito. Ayun, yun ang naging problema. Kasi napapanis na po yung mixing na patuka ko po. Na kung saan, mas marami po doong pinagsama-samang sangkap. Kaya, nung nakaraang araw, parang namumroblema si Ambaking. Paano to? Mas gusto na nila yung trigo kumpara sa pinaghalo-halo. Parang kumbaga, ayun na, kailangan ng paganahin yung utak uli ni Ambaking. Ayay, kinagat ako ng langgam, daming langgam. Kamong langgam, yun na, itaw mo ron. Saglit lang mga kapatid, nakagat ako ng langgam. So ayun na, ulitin ko. Parang kailangan paganahin talaga ang utak ni Ambaking. Ayun, 2 patuka kasi yung nangyari. Minsan, mas gusto nila yung trigo. Minsan naman, pag masarap talaga yung pinaghalo-halo, pero mostly napapanisan po ako.
doon sa binibigay ko sa kanila, lalo na doon sa gansa. Naku, mas gusto nila yung trigo kaysa yung binibigay ko. Ang naging action plan ko po mga kapatid, nag-iisip ako ng paraan para hindi masayang kasi ang bibigat ng daladala ko eh. Kita nyo naman yung 3 sako, tapos may taho ba, parang masasayang. So salamat sa Diyos dahil awat tulong is pumasok po sa aking isip na i-combine. Instead na maglagay ako doon na purong trigo, gusto na nila eh. Kumbaga na-introduce ko na po sa kanila ng 1 buwan, kaya't nagustuhan na po nila. Yun nga yung mas madalas na ubos, tapos napapanis. O kaayos lang po yung trigo, kasi kung hindi nila mauubos doon sa lagayan, hindi mapapanis. Ang problema is yung pinaghalo-halo ko, yung gulay, prutas. Pag umaga, masarap. Pag naabutan na po ng hapon, mapapanis na po yun mga kapatid. So, yun po yung naging problema ko. Paano kaya to? So, kailangan ng focus. Talagang, ayun, parang naging problema tuloy sa akin. Kaya pagkatapos ko magpakain sa kanila, mga 3 araw talaga yun na nangyari na palaging napapanis. So, kahapon, ayun na, naisip ko po na ganito yung aking gagawin. Huhugasan kong maigi yung trigo, tapos ihahalo ko sa kanilang patuka. Ayun, doon naman po pumasok ang napakagandang idea at opportunity na ngayon, ayun naman po yung aking pagaganahin. Kasi kahapon mga kapatid, umaga, ubos. Kunti lang yung kinain nila, kaya kunti lang yung hinalo ko, ubos. Magkasama na po yung trigo at saka yung mga mixing na pakain ko po na binibigay sa kanila. Pagkahapon, ganun. Sa tawa ng term dito. Marami na po yung giniling ko na gulay at saka prutas. Ubos. Kita nyo naman yung resulta. Yung ginawa ko nga is malaki yung pagkahiwa. Minsan kasi 3 bisis kung pinaparaan sa cedar para pinong-pino. Kahapon 2 bisis lang para malalaki ng konti. Ayan o, ubos. Yung may natira, yung balat ng karot sa malalaking hiwa. Yan po yung aking gustong ibahagi sa inyo mga kapatid. Salamat po sa Diyos dahil ayun nga, pagdating talaga sa pagpapabo mga kapatid, kailangan po nating paganahin yung ating isip. Biruin nyo, yung trigo yung inuupakan, tapos yung pagkain na binibigay ko dito na sobrang bibigat pa naman ng mga gulay, lantang saging, taho, napapanis lang at nasasayang. So action plan, gumana naman sa awa tulong ng Diyos. So yan po yung aking gagawin na sa ngayon. Hindi ko na dadalawahin yung ibibigay sa kanila. Kasi nga kung saan lang yung gusto nila, yun yung kanilang kakanin. Ayan, bumabalik kasi gusto nila yun eh. So instead na 2 putahe, 1 putahe na lang yung paghalo-haloin. Kasi nga na-introduce ko na po sa kanila yung trigo mga kapatid. Nagustuhan na po nila. Kaya salamat sa Diyos talaga. At maibahagi ko na rin sa inyo mga kapatid na nagkaroon po ng problema sa trigo dito sa amin sa Cebu ngayon. Mahigit sa 1 buwan na po na wala pong supply ng bagaso. Ayan. Yung bagaso po yung tinutukoy ko. Wala na pong supply ng bagaso. So yung mga kasamahan ko po na gumagamit ng bagaso, so mas para pong nabigatan po sila. Kasi nga kung sanay ka na po na magpakain o magamit ng bagaso mga kapatid, mahirap po kapag bigla na lang mawawalan ng supply. Ngunit sa side ko po, sa awa tulong ng Diyos, salamat naman dahil may opportunity nagbigay, nagbukas. Kumbaga nagkaroon po ako ng punit o mansanitas. Nagkaroon po ako ng opportunity na magkaroon po ng access patungkol po sa trigo doon po sa planta ng harina. So reject na po sa kanila mga kapatid, pero talagang tamang-tama po, simpo po na wala na pong supply ng bagaso sa amin. At ayun, talagang salamat sa Diyos talaga mga kapatid, kasi biruin nyo naman, itatawid ko na lamang po sa inyo kung paano po ang nangyari, kung bakit nagkaroon po ako ng access sa paggawaan ng harina. Gumigiling po ako dito mga kapatid bandang 8:30 na po ng umaga. Hindi pa ako nakapagpakain sa aking mga pabo. Dumaan po yung
si Sir Chris, ayun, sir, salamat sa Diyos at kayo po yung naging daan kung paano po ako nakakuha ng trigo dyan sa inyo. Alam ko po, wala na talagang pakinabang masyado kasi reject na po ito sa inyo. Pero ganoon pa man, napakalaking bagay po at tulong ito na ibibigay sa aking pag-aalaga ng pabo. Dumaan naman po sila mga kapatid, kung nakikita nyo, yung kalsada na yan, papunta po yan doon sa sanctuary. So yung sanctuary dyan sa unahan ng kunti mga kapatid, mga 400 to 500 meters away. Sanctuary na po yan. Diyan marami pong gumagala, nag-standby doon, naliligo. So doon sila pupunta. Nadaanan niya ako dito. Ayun, tinanong niya ako. Andon, to make story short, ayun, sinabi niya sa akin na may binibinta po doon sa kanilang planta na murang trigo. So ako naman, parang nagdadalawang isip ako kasi nga baka hindi kainin ng aking alagang pabo. Pero sabi ko nga, talagang opportunity po talaga siguro yun na nagbukas, kasi hindi ko alam na yung panahon na pala yun is simula na po pala yun na yung bagaso is magkakaubusan na at wala ng supply dito sa amin. Iwan ko lang kung kailan babalik. At ito na, masaya po ako dahil minsan parang problema, pero awa tulong ng Diyos is natuwa lang ako kasi nga ayun, talagang pinagkaloob siguro talaga ito ng Panginoon nang sa ganun is hindi po ako mahirapan sa patuka ng aking alagang pabo. So hi motor, kaya pa, naiwanan ko tuloy mga kapatid na aratilis, mansanitas, kain tayo. Tapos bumili na rin ako kanina ng konting isda, 1 kilo mahigit. Bituin nyo naman mga kapatid, napapanis, sayang, napakarami napapanis dahil sa isang paraan na ginawa ko po na siniparit ko po yung trigo. Sa ngayon, ang ginagawa ko, marumi kasi itong trigo mga kapatid ayun, kita, maalikabok ito So ginawa ko, hinugasan ko ng 3 bisis. Ayan, so may tubig pa Tapos mamaya pag ihahalo ko na, ganito na po yung itsura. Ayan, hugasan ko ulit ito para mawala. Parang binababad ko para maalis yung alikabok, para lalambot rin ng kunti. Ayan. Ayan yung pizza kasi kahapon na problema talaga ako mga kapatid kasi hindi nila inuubos. Talagang napapanis. Kaya kunti lang yung hinalo ko, may natira pa Ayan. Pero pinakita ko lamang po ito sa inyo mga kapatid kasi naamis at natuwa po kasi ako dahil kahapon yung paraan ko po na hinalo ko po yung trigo doon sa pinagmixing ko po na pagkain nila, naubos. Ayan mga kapatid, aratilis. Tanglad. Kung sakaling may mag-order ng litsong pabo, mayroon na po tayo nakaredy. So yan lamang po yung kaunting update mga kapatid. Alam ko po parang walang kwenta ito sa iba, pero para sa akin maliit na achievement ito, pero napakasarap sa pakiramdam. Yung hindi ka mamumroblema sa patuka ng inyong alagang pabo mga kapatid. Para sa isang breeder na kagaya ko po, napakalaking bagay na po yun para sa akin. Ayan po talaga, kaya ibinahagi ko po ito sa inyo dahil maliit man na achievement, pero napakasarap sa pakiramdam. Lalo na yung nakita natin na talagang pinaghirapan natin para makamit lamang yung kaunting tagumpay na ito. Maliit man, pero ang masasabi ko lamang po, salamat po sa Diyos sa kanyang kaloob, di masayod. Hanggang dito na lang mga kapatid, lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos, pag-ibig!